puso. Sino ba naman ang masayang ang minamahal ay iwan, upang ang buhay sugal at makipagsapalaran. Mabuhay ka, migranteng Pilipino. Walang hindi magagawa, hangad ay pagunlad ng bansa. Mabuhay ka, migranteng Pilipino. Walang hindi magagawa kung magkakaisa ang migranteng Pilipino. Saan mang dako ng mundo, lahat ng api at tinapuso, nag-aalab ang puso. At magandang gabi po sa lahat ng nakikinig sa atin. Happy 7th year anniversary. Dito sa Radyo Migrante sa CHRY 105.5 FM, your leading source for diversity. Maaari nyo rin kami pakinggan sa www.chry.fm at i-click lamang ang Listen Live, Bell 5973, Rogers Digital Cable 945 o sa tunein.com sa inyong mga web browsers or sa inyong mga smartphones. Ang makakasama po ninyong gabi ay inyong mga tagapaglingkod na si Rhea Gamana, Ish Cabanya at Alex Felipe. Magandang gabi sa inyong dalawa. Magandang gabi po, ma'am. Happy 7th anniversary. Happy 7th Happy 7th anniversary po dito sa ating Radyo Migrante. Namamayagpag po ang Radyo Migrante sa ikapitong taong anibersaryo nito simula noong Nobyembre taong 2007 on air sa CHRY. Kaya po congratulations po sa ating lahat at mamaya po ay ililink natin ito, no? So gaano ka-importante yung alternative media, no? Bakit isa siya sa pinakamahalagang component, no, ng ating ng media in general. Pero mamaya makakasama natin after ng first commercial natin ay si Edge Uyangoren. Siya ang National Council member ng Altermedia. Isa siyang researcher ng College of Mass Communication DZUP po sa Manila. Member ng Congress of Teachers and Educators for National Democracy or CONTEND, at siya ang sumulat ng awiting Pasko ng Pagbangon para sa mga survivors ng Typhoon Yolanda. Kaya makakasama natin siya mamaya. Pero bago ang lahat, news and headlines muna tayo. Kaya why don't you go ahead, one of you? Sino ba? Sino? Oh, parang confused kayo. Oh, No, hindi. Ikaw? Sige. Celebratory ano pa rin kami, mood. So, Tapos papangalitan pa tayo ni ma'am. Parang yes, ma'am. Sige Yeah. na, go! Okay, sige. Simulan ko na. Okay. Okay. For our first news, Manilakbayan ng Mindanao now in Metro Manila. Over 300 people in Mindanao, along with hundreds from the southern Tagalog region, will be setting foot in Metro Manila today, punctuating their journey from Mindanao, dubbed as Manilakbayan ng Mindanao, or Mindanao People's Journey 2014. Coming from different sectors including the Lumad, or indigenous peoples, farmers, victims of human rights violations, and their families and human rights and environment defenders, over 300 people from Mindanao set foot in Metro Manila as part of the Mindanao People's Journey, or Manilakbayan 2014. They met students from a community school who came 3 weeks earlier for a series of cultural presentations and other engagements protesting heightening militarization in Mindanao. Father Christopher Ablon of the Iglesia Filipina Independiente in Cagayan de Oro City and the group's spokesperson said, in quotes, "In Mindanao, especially in communities where agro-industrial ventures are present, incidents of grave human rights violations perpetrated by state forces and the state-sponsored paramilitary groups are a frequent occurrence and are far from the eyes of the general public. We are thus compelled by these circumstances to stage a people's journey in protest," end quote. Ablon noted the increased military deployment in the island, saying that almost 60% of the armed forces of the Philippines are now deployed in Mindanao. He also said that around 6,000 U.S. forces have also been stationed in Camp Navarro in Zamboanga City. This number is more than the troops posted by the American government in Middle East. The Manilakbayan contingent will pitch Kampuhan or People's Camp in Manila beginning November 24th
until the International Human Rights Day on December 10. And today also marks the 5th anniversary of the country's worst political massacre and the world's worst also for media workers, which left 58 people dead. This was in 2009, November 23rd. The victims, including reporters, were killed after their convoy was attacked in southern Maguindanao province. More than 100 suspects are standing trial for murder, some of them members of the powerful local Ampatuan clan. They deny these charges. Amnesty International says the trials risk becoming a mockery of justice. Justice delayed is justice denied, says Hazel Galangfoli, Amnesty Philippines researcher. Quote, 5 years after the Maguindanao massacre, the cases are still inching through the Philippine court system, and not a single person has been held to account, end quote. The November 23, 2009 massacre is alleged to have been carried out by the Ampatuan clan to stop a political rival from running for the post of governor. The clan's candidate, Andal Apatuan Jr., allegedly led his family's private army in stopping a convoy carrying his foe's wife, relatives, lawyers, and more than 30 journalists, and then gunning them down. The victims' bodies were later found in a mass grave in a secluded mountainous area of the province. Andal Apatuan Jr., his brother, and their father are among the 111 suspects on trial. However, court officials say many suspects are still at large, and prosecutors do not expect the court to hand down verdicts until next year at the earliest. Since the beginning of the trial in 2010, 4 witnesses have been killed. At ang panghuli po nating balita ay isa pong audio/video na ginawa po ng Kodao Productions. Noon po ay itong video na ito ay magtatalakay kung ano ang Altermedia at paano ito siya tinatahi, no, sa issue ng Ampatuan Massacre na binanggit lamang ni Alex kanina. At yes, mamaya pakakausapin din natin si Edge Uyango rin ng DZUP at ng Altermedia. Ito pong video na ito ay, ang speaker po nito ay si Benji Oliveros ng Bulatla. Ako po si Benji Oliveros ng Altermedia. Ang Altermedia is a recently established nationwide network of independent and progressive alternative media outfits in the Philippines that promotes journalism for the people. Sige, binanggit na ni Dean Luis Teodoro na sadyang napakatagal, napakabagal ng kaso. So dalawa na lang yung tatalakayin ko. Una, sino makikinabang dito? At pangalawa, sino papanagutin natin dito? No? Sino nakikinabang? Mientras sumahaba yung kaso, mas pumapabor yan sa mga ampatuan. Bakit? No? Napapakita nila na paglalaruan nila yung mga korte, napapakita nilang kaya nilang patayin ang mga witnesses. No? So habang tumatagal to, mas lalong kakabahan ng mga witnesses, lalong ma-frustrate ang mga pamilya, lalong mag-wane yung interest ng publiko sa kaso. At pag hindi na to, wala na to sa interest ng publiko, madaling-madali na silang gumawa ng mga settlements. At madali na nilang takutin yung mga relatives. So time is of the essence. 5 taon na. No? Mas sumahaba ang panahon, lumilipas ang mga taon, mas pumapaborito sa mga ampatuan. Ngayon, sino papanagutin natin dito? Siyempre, we should put the Justice Department to task, no, for its incompetent handling of the case. We should put the Police Department to task, no, for its bungling of the investigation. No? Meron pang allegations of bribery sa Justice Department. So, yan, malaking bagay yan. No? At samantalang hindi pa napapatunayan na may bribery, inamin ni Undersecretary Francisco Baraan na nakipag-meet siya sa defense attorney kay Siegfried Fortun. So bakit? Ang daming questions na nare-raise eh. Tapos pinagbawalan pa nila yung media coverage. So definitely, we should put the Justice Department to task for the slow handling of the case or incompetent handling of the case. Sino pa? Siyempre sabi ni President Pangulong Aquino, nasa korte yan may ginagawa naman kami. Pero iba no? Iba yung signals na pinapadala ni Pangulong Aquino. Una, bakit niya pre-promote yung 2 military na nag-refuse na magbigay ng escort dun sa convoy? No? Bakit niya pre-promote? Anong signal na pinapadala mo nito? Nasabi mo, sige, okay lang, po-promote namin kayo.
Pangalawa, bakit nagpapatuloy yung journalist killings? Tama yung sinabi ni Dean Luis, yung the outcome of the Ampatuan massacre case will determine is crucial for determining kung magpapatuloy impunity o hindi. At the same time, while the case drags on, yung killings would also show that justice remains elusive. Kung yung pumatay ng 58 at 32 journalists napaglalaroan yung korte, ano pa kaya yung si mayor, si governor na pumatay ng 2? Isa. Sabi nila kung yung 58 napatay nila yung broad daylight, nakalusot. Ano pa kaya? Isa lang, 2 lang. So even yung pag-drag on ng case encourages yung killings at yung killings encourages yung pagkawala ng justice dito sa case na to. Diyan sa usapin na yan, dapat managot si Pangulong Aquino. Bakit nagpapatuloy yung journalist killings? Bakit niya pinomote yung 2 military? At higit sa lahat, bakit niya pinagpapatuloy yung patronage politics, na sinusuhayan yung mga political dynasties? Bakit lalong na-consolidate ang political dynasties under his watch? At alam naman natin itong political dynasties at itong local warlordism, ito yung mga mahilig pumatay ng mga journalists. No? Habang nandyan yung mga political dynasties, local warlords, papatayin nila yung mga journalists at sino mang kumontra sa kanila. Alam naman natin sa probinsya, konting-kontra dyan, patay ka. So, sino ang mananagot dito? Mananagot din dito si Pangulong Aquino. Dahil sa sistema, sa political system, sa electoral system na hindi niya nabago, dahil sa journalist killings, at impunity sa killings na hindi niya niresolba o hindi man lang niya pinapansin. Yan po. At yun po ang ating news and headlines po ngayong gabi. Ayun, kasi pag pinag-usapan natin yung alternative media at yung papel nito dun sa ating lipunan, kung ano yung ginagawa niya para magbigyan ng impormasyon yung mga karaniwang tao sa mga nangyayari sa atin sa paligid-ligid. Exactly. At ang ating guest ngayon ay si Edge Uyanggoren ng DZUP at siya rin ay kasama sa Alter Media, isang network ng mga alternative media practitioners na nakabase sa Pilipinas. Kuya Edge? Mayong buntag! Mayong buntag. Good morning sa lahat ng listeners ng ating pinaka-unique na program sa Canada, itong Radio Migrante. Ito po si Edgy. Hello, good Ayun, morning. Yes. ayun, okay. Maraming salamat. Yes, good morning. So simulan natin yung diskusyon kasi bago tayo nag-break ay binigyan natin ng background. Nagbigay ng message si Benji Oliveros ng Bulatlat at sinabi niya kung ano yung panawagan ng Alter Media patungkol dun sa sitwasyon ng mga journalist at media practitioners sa Pilipinas. So ang una kong tanong ay ano ba ang alternative media? Paano natin i-differentiate o i-compare dun sa ibang mga panawaga, termino katulad ng mainstream media o independent media? Good morning sa inyo, Rhea, at Alex. Magandang pagkakataon ito para maipaliwanag natin sa ating mga listeners, kasi marami tayong mga terms na dapat matutunan. So itong alternative media, bago pa lang lahat, nabuo ito noong October 9 and 10 sa UP Diliman. Nagtipon-tipon ang lahat ng mga alternative media groups sa bansa. At isa nga dito ang inyong lingkod, naging bahagi na National Council nito. So pag sinabi mong alternative media, so, ibig sabihin ikaw ay alternative ng mga nasa dominant media. Ikaw yung nagpe-present, isang malaking challenge kung paano i-present yung kakaiba, isang malaking challenge kung paano i-present yung hindi naririnig sa ating mga dominant o mga pinatawag natin nasa mainstream media. So ito yung nag-a-amplify ng boses ng mga marginalized sectors, madalas na hindi maitampok sa ating mga programa. Sa dominant media, yung sitwasyon ng ating mga marginalized sectors gaya ng mga indigenous people, ng ating mga migrant workers, migrante. So ito yung nagpo-provide ng opportunity na hindi na ibibigay o na itatampok, na isi-feature sa ating mga madalas makita sa TV, sa radyo. So ito yung pagkakataon na magkaroon ng boses ang ating pong mga iba't ibang sektor
dyan po sa ating sa airwaves, no? So ito yung pinaka nagbabandila ng ating mga iba't ibang poor sectors ng ating lipunan. So yun yung alternative media, at isa sa mga function niya talaga ay maipaliwanag, maipahayag ang katotohanan, no, sa ating mga tagapakinig o sa ating mga manonood. So napakalaking challenge niyan for the alternative media groups. At Kuya Edge, baka pwede mo ikumpara ito sa state of the mainstream media in the Philippines today. Ano ba yung naririnig ng mga tao in mainstream media at bakit importante itong ginagawa ng alternative media? Baka pwede ka magbigay ng specific example. Yeah. Unang-una sa lahat, malinaw sa mga tao kung sino rin ang may-ari ng mga corporate media na ito, no? Particularly itong mga giant networks natin, ang mga alam natin na sila rin yung mga may-ari ng mga lalaking mga businesses, no? Kaya pag ikaw ay nakikinig sa kanila, madalas ay kumbaga hindi na i-broadcast, no, to yung iba't ibang issue. For example, itong mga usapin ito ngayon may Manilakbayan 2014. Yung ating mga indigenous people sa Mindanao ay maglakbay, no, dito sa Metro Manila. Yan hindi natin naririnig sa TV o na nakikita sa ating mga coverage. Pero ang alternative media nagpo-provide dito ng may context na report. So yun, isa yun sa mga critic rin, no, ng alternative media. Sa ngayon, isa pang halimbawa nito, yung sa mga migrant workers natin, no, especially marami tayong issues ng ating mga OFW, pero hindi natin masyadong naririnig sa ating mga nasa mainstream media, no, itong mga balita, itong updates at ang kanila pong mga struggle ng ating OFW. So kung ikukumpara mo yan sa alternative media, talagang full report at meron pong mga updates from time to time. Kaya makikita mo yung malaking pagkakaiba nitong ating mga nasa dominant media compared to the alternative media. And going back to my previous explanation, makikita po natin na dahil nga malalaking network at may-ari nito ay malalaking negosyo rin, parang pinapatakbo, no, yung ating media na parang isang negosyo, no, hindi para sa public service, no, sa real context nito. So yun, makikita mo na iba yung manner ng pag-uulat, iba yung manner ng paglalahad ng mga balita, mas nagiging trivial, mas nagiging, kumbaga, nahahalok, mas nagiging importante pa nga minsan, no, yung mga nasa showbiz sa halik na pag-usapan, no, yung mga gaya nga sa ating programa sa Radyo Migrante, hindi na papag-usapan yung political at yung mga struggle ng pagbabago ng ating lipunan dahil nga yun, may yung political at yung corporate interest ay mas nangingibabaw doon sa ating mga nasa mainstream media, sad to say. Kaya nga yung susunod na tanong, dapat ang media sana ay walang kinakampihan. Pero bakit ganon yung existing state of media sa Pilipinas ngayon? Kasi sinasabi yung corporate media ay puro showbiz, entertainment, hindi man lang binibigyan, no, ng boses yung mga maralita na patuloy, no, nagsa-struggle para sa kung ano man yung pinaglalaban nila. Bakit ganon? Naku, malaking tanong yan at ang karamihan sa ating mga tagapakinig nagtatanong rin ng ganyan. Bakit nga ba ganun? Itong issue na ito ka-headline pero hindi naman pasok sa headline ng mga dominant media na yan, Rhea. Isa siguro sa masasagot natin, balikan natin sino ang may-ari ng mga media outfit na ito. Madalas, no, at ito'y open book naman sa lahat. For example, isang giant network sa Pilipinas ang may-ari niyan, mga Lopezes, no, yung mga may-ari rin ng mga malalaking negosyo at may-ari ng mga malalaking lupain. So, definitely, kapag interest nila ang itong ulat na ito goes against their interest, technically, ma-expect mo na hindi na yun maiuulat o hindi mabibigyan ng focus, no? Pangalawang punto, nagiging tool rin ang mga organizations na ito, itong mga nasa dominant media na ito, for more political repression, for smoke screening na mga issues, no, na atin pong dapat na itinatampok. Kung meron man paminsan-minsan nakakapasok, no, meron rin naman kasi talagang attempts rin, especially doon rin sa mga progressive forces na mga nasa dominant media. Kasi hindi naman natin nilalahat na as an institution, oo, may malaking problema. Pero may mga individuals rin
may mga reporters na mulat, no, at talagang sumusubok na mai-push forward itong mga reports na ito. Kaya lang sa kabuuan ay talagang masasabi natin kontrolado pa rin, no, ng mga giant corporations na ito. And of course, ang kanilang number one layunin ay kumita, no? Parang nagiging profit venture ito pong itong media, which is kung titingnan natin yung ating kasaysayan, ang ating media talaga ay naging very progressive at naging malaking papel nito sa pagpapalaya ng ating bayan, no? Balikan ko nga yung sinabi ng isang professor ng College of Mass Communication na si Professor Luis Teodoro, talagang ito'y dapat itong ating media ay nag-politicize ng mga issues, no? Dapat ini-expose nito yung roots ng kahirapan, ugat ng korupsyon at mga political dynasties, but it does not happen, no, in the dominant media. Kaya nandito ang kahalagahan, no, ng ating mga alternative press. Kung titingnan natin yung tradisyon ng progressive media sa Pilipinas, dating back doon pa sa colonial times, makikita natin na may nag-embrace talaga, no, nitong tradisyon na ito ng progressive at talagang pro-people, no, pro-poor, no, na ating mga media, itong ating propaganda work, no, sa media. Rhea? Ang tanong ko naman dito, babalik ko dito sa Canada. Andito na kami sa Canada at minsan naririnig namin sa mga kababayan namin, lalo na yung mga matagal na dito or yung mga second generation, sasabihin nila, andito naman kami sa Canada eh. Why should I care about the problems in the Philippines? So, malaking tanong din ito. 'Di ba? Andito na sila sa Canada, bakit importante pa rin na may interest tayo sa lipunan ng Pilipinas? Alam mo, mahalaga yan kasi sa mga research, no, sinasabi nga na yung mga Pilipino abroad, talaga namang naniniwala kami na ito pong mga kababayan natin ay hindi naman tinatalikuran yung bansa, no. They were To enter a new destination number, press 1. To redial the So as you can see, may problema tayo uli. Pero okay lang, tatawagan natin uli. Rhea? Oo. Pwede din natin pag-usapan itong 7th Sige. anniversary na ng Radio Sige. Migrante. Sige. Gaano katagal ka na dito? Nagsimula ako dito noong Life story ni Rhea. April 2012. Hmm. Nangangapa pa ako noon eh. Yung bagong-bago pa na wala talagang akong alam sa alternative media. At bakit importante sa'yo na sumama ka dito sa isang alternative media station or program? Anong value nito para sa'yo? Ang value sa akin nito, kasi kapag nagre-research tayo, kapag naghahanap tayo ng news, may pagkakataon na kung makasalamuha yung mga kababayan natin. Kaya napakahalaga na yung trabaho natin dito sa CHRY at saka sa lipunan dahil alam ko na parte ako nung struggles ng mga kababayan natin. Kaya hindi lang ako nandito sa Radyo Migrante at sa CHRY upang basahin yung balita, pero iniintindi ko rin at pinapaliwanag sa isang simpleng pamamaraan para sa mga kababayan natin. Ikaw? Para sa akin naman, iba yung background ko di ba? Para sa Rhea, doon ka na sa Pilipinas lumaki. Oo. Di ba? Ako dito na ako lumaki, 2 years old ako dumating dito. So, similar. Pero yung tinanong ko dito kay Kuya Edge is basically my rationale too. Kasi ang parating pinag-isipan, importante na tumitingin pa rin tayo sa Philippines. What's happening in the Philippines, what the issues are there, at dapat kinoconnect natin, tinatahi natin dito Exactly. sa mga issues ng Filipino-Canadians. So, kaya pag naririnig niyong mga listeners, yung mga tanong ko, usually, yun ang angulo ko eh. From the point of view of the Filipino-Canadian, lalo na yung mga 1.5 second generation. Kasi, dalawa yung angles natin eh. You look from a first generation. I look from a second generation. Pero Right. isa pa rin Oo. ang inaano natin. Oo, kasi kahit iba't iba man yung pinanggalingin nating mga henerasyon ay magkakadugtong-dugtong pa rin yung ating mga issues, 'di ba? Nandiyan na si Kuya Edge? Okay. Hello. Okay? So yes, hello. Hello, Kuya Edge. You're on air. On air na po Hello, tayo. I'm back. Okay. Hello, So, kumusta po? Kumusta po?
ganito, napakalaking challenge ng ating connection. Umuulan pala dyan eh. Ano nangyayari dyan? Sige, medyo makulimlim na ang panahon. sige, tuloy na natin ang talakayan. So, actually, naputol yung sinabi nyo kanina, baka pwede hong pick upin natin doon. Ito po yung bakit napakahalaga sa mga kababayan natin ang maintindihan ang mga nangyayaring issue dyan sa ating mahal na bansa. Oo, mahalaga dahil alam niyo po, talaga namang ang mga Pilipino kahit saan man mapadpad yan, talagang ang puso nila nasa Pilipinas pa rin eh. Talagang ang mga kababayan natin, may mga interview tayo no, na sa ating mga migrant workers na sila ay very concerned at very, kumbaga sila ay talagang interesado nilang malaman kung ano pa yung mga nangyayari sa ating bayan. Kagaya ngayon, no, magpapasko, no, ang daming mga concerns na gusto nilang makumusta yung atin pong iba't ibang mga sektor. So, I think kailangan lang din ng proper venue, no? Kasi nga, ang alternative media, for example, talaga nagpo-provide ito ng ating update, no, sa ating mga iba't ibang sektor. Nag-update ito kung ano yung mga nangyayari na, particularly, I'm sure yung ating mga kababayan interesadong malaman kung ano na yung update sa pork barrel issue, no, sa disbursement acceleration program, no. Itong mga concerns na ito ay nangangailangan lang talaga ng continuous update. Ang problema kasi minsan parang natitrivialize lang, no, sa iba't ibang reports. Pero yun, sinusubukan at talagang nagpupursigi yung ating mga nasa alternative media groups na maka-reach out sa ating mga Pilipino na nasa ibang bayan. So yun, naniniwala ako lahat ng Pilipino ay talaga namang may pagmamahal, no, sa bayan kahit saan man sila na mapunta sa Canada, sa iba't ibang bahagi ng mundo, ay nandun pa rin ang puso dito sa ating bayan. Let's jump in naman dun sa mga specific na issues ng mga media practitioners at mga journalists sa Pilipinas, no, na minsan kung isipin natin, sila na yung nagbabalita pero hindi na babalita yung sitwasyon nila. Katulad nun sa mga nagprotestang mga trabahador sa GMA Network tsaka dun sa RMN. Kasi may mga 100 na talent, 'di ba, na nagprotesta laban dun sa refusal ng GMA Network dun sa mga empleyado nilang maging regular. Tapos dun sa RMN naman ay may illegal na broadcasting di umano dun sa mga nagprotesta ring mga manggagawa nila. Anong masasabi mo, lalo na may research ka dun sa mga labor practices nitong mga media practitioners, at paano natin i-uphold yung freedom of the press? Alam mo, totoo yan, no? Kahit dahil ngayon ang tindi ng issue ng contractualization sa ating media practitioners, sila mismo ay hindi tiyak kung may trabaho sila sa susunod na buwan. So ganun rin yung nangyayari at sa Davao, particularly sa RMN, talagang yung mga manggagawa doon ay hindi sinusunod yung nakasulat sa kanilang collective bargaining agreement. So ito ay talagang pinupush ito ng ating People's Alternative Media na may resolution kaming napirmahan last October 9 and 10 na talagang ito ay isisiwalat, no, at ito ay susuportahan ng iba't ibang mga media organizations na talagang yung karapatan ng atin pong mga media workers ay ma-uphold at madepensahan, no? Kasi nga tayo itong nagbabalita ng iba't ibang issue ng ating mga manggagawa, pero tayo mismo ay biktima sa ating mismong mga sariling opisina at sariling mga unit. So naniniwala tayo na dapat lamang ay bigyan ng karapatan o seguridad yung atin pong mga media workers dahil mahalaga ang kanilang papel na ginagampanan at itong kanila pong pagbabalita ay talagang ito'y nakakatulong, no, sa napakaraming mga Pilipino at nararapat lamang, no, na igalang yung kanila pong labor rights, no, na vina-violate nga ng iba't ibang mga media corporations, no, na mga pinapatakbo nga na parang negosyo, no, ito pong ating ang ating pamamahayag na hindi dapat ganoon. At despite dun sa pagiging malaking papel ng media sa tinatawag ng, 'di ba, fifth estate of the society, no? Sa Pilipinas, masama pa rin yung sitwasyon ng mga media practitioner dahil tinag na nga na one of the deadliest countries ang Pilipinas sa mundo. Lalo pat kino-commemorate natin ngayon yung Ampatuan Massacre. Ano yung ginagawa ng alternative media sa ganitong sitwasyon?
Last week no ay nagkaroon ng commemoration no ang ating alternative media groups dahil nga 5 taon na makalipas na yung Ampatuan Massacre. Hanggang ngayon 0 pa rin yung resolution sa kaso at hanggang ngayon ay patuloy pa ring hinahunt down no yung mga mismong mga biktima, yung mga pamilya nila, yung mga witnesses no. So sa Alternative Media Group ay patuloy po nangangalampag no dito sa ating iba't ibang government institutions na bigyan no ng focus itong kaso ng Ampatuan Massacre specifically kasi nga napakatindi nito eh. Ayun, naputol ulit ang ating communication with Kuya Edge. Tatawagan natin siya maya-maya actually. Pero bago po yan, patugtog muna tayo ng isang musika po para sa mga nasawi nating mga kasama po sa media, ang pahayagan mula po sa Musikang Bayan. Pagising sa umaga, narinig niya sa radyo, balitang nakakatakot pakinggan. Hindi lang isang tao, kundi marami pa ang magkakasamang pinaslang. Kulay dugo ang kulay ng bawat pahayagan, tila isang laro na lamang bang pagpaslang. O kay raming buhay na ang nasayang sa walang tigil na pagyurak sa pantaong karapatan. Hanggang kailan luluha ang mga naulila? Hanggang kailan sila magdurusa? Nasaan ang katarungan na hinihintay sa walang awang pagkitil ng buhay? Kulay dugo ang kulay ng bawat pahayagan, tila isang laro na lamang bang pagpaslang. O kay raming buhay na ang nasayang sa walang tigil na pagyurak sa pantaong karapatan. Kulay dugo ang kulay ng bawat pahayagan, at tila isang laro na lamang bang pagpaslang. O kay raming buhay na ang nasayang sa walang tigil na pagyurak sa pantaong karapatan. At yun po ay ang pahayagan mula po sa Musikang Bayan. Ito po ay handog natin sa mga nasawi po no, na mga kasama natin sa media. At sorry lang sa lahat na may mga difficulties na yun. We don't know what's happening dun sa mga phone cards, pero okay lang kasi paminsan-minsan na nangyayari man yan eh. Exactly. So basically po sa mga naka-tune in po ngayon sa Radyo Migrante, pinag-uusapan po natin, well, first of all, ang 7th year anniversary po ng pamamayagpag ng Radyo Migrante dito po sa CHRY 105.5 FM at nagpapasalamat kami no on behalf ng Radyo Migrante Collective sa patuloy po ninyong pagsuporta sa progresibong media. At
Kababalik po ni Edge Oyanggoren ng DZUP at ng Alter Media. Hello, Kuya Edge. Hello, Rhea. Ayun, hello. Okay. Hello. Back to work tayo. O, sige. Oo, back to work tayo. So siguro kasi in 4 minutes magtatapos ng ating feature interview, no? So pag-usapan natin To enter a new destination number, press 1. Okay. To redial the Naputol. last number, dial. unfortunately talagang mahihirapan tayong No, I connect. think overall may issues na yung phone card natin na yun. So okay lang. And maybe yung weather disturbance, I guess, in the Philippines. yeah. Mhm. Kasi that sometimes causes trouble. Yeah, so okay lang. Pasensya na po talaga sa technical difficulties po na naranasan natin ngayong gabi. Ngunit may sagot po si Edge Oyanggoren sa via Facebook page at ito po ang kanyang tugon, no, sa ating mga tanong kanina. Malaking challenge sa alternative media kung paano patuloy na gampanan ang progressive tradition ng alternative journalism at kung paano pagsilbihan ang sambayanan bilang boses ng mamamayan ang ating media. Naniniwala akong ang Radyo Migrante tulad ng dumarami pang alternative press ay may malaking papel sa paghubog ng kaisipan ng mga tagapakinig. Malaki ang papel natin sa makabuluhang pagbabago sa pamamagitan ng pagbabandila ng totoong pangyayari sa ating lipunan at pagtatampok ng pakikibaka ng marginalized sectors ng ating sambayanan. At sabi po niya, mabuhay ang Radyo Migrante. Napakaganda. Ang galing, oh, di ba? Ganun One take lang yun kasi in between commercial breaks lang yun sila. Yes. Oo. Napaka-inspiring po. Daghang salamat, maraming salamat. Edge Oyanggoren, siya po isang researcher sa College of Mass Communication sa DZUP. Siya po ay National Council member ng Alter Media at siya rin po ay member ng Congress for Alliance of Teachers and Educators for National Democracy or CONTEND at siya rin na nagsulat ng Pasko ng Pagbangon. Ito po ay alay sa mga survivors ng Typhoon Yolanda. Maraming salamat po at mabuhay kayo. At bago tayo magkaroon ng a little reflection, no, or synthesis, ay patutugtugin natin ang mga messages ng ating mga kababayan tungkol sa Radyo Migrante. Ito yung mga nakasama na natin, na-interview na natin, nakausap, at pakinggan po natin kung ano po ang sinasabi nila ukol sa media. Okay, there you go. Hi, my name is Irene T, and I'm with the Filipino Christian Fellowship. And I was interviewed by Rhea Gamana and Ish Cabana on the Radio Migrante show, maybe a year ago. And we're very happy to share about our group that has started 2 years ago to reach out to migrants and immigrants from the Philippines, and while we integrate our faith with social justice. So I wish you well, the Radio Migrante, that you may be able to continue to do the good work that you do for the last 7 years, bringing news from the ground to all of us on the good work that people do in the city and in Canada, right? So wish you well. Thank you very much. Congratulations, Radio Migrante, sa pang-7 taon na pakikibaka mula sa area ng media. It's actually a privilege of serving you guys, and this is one-of-a-kind radio because it's not an entertainment radio. It's mind and reality check radio, which purposely to serve and to make people aware of what is going on in society, as well as kung anong nangyayari sa sistema na ginagalawan natin. So ito ay kakaiba sa pagsilbi sa tao. So congratulations sa patuloy na pagiging bahagi ng buhay ng tao para mabigyan buhay at halaga ng bawat yugto at dapat patunguhin ng karapatan pantao. So we salute you guys and we appreciate everything that you do for the masses. Thank you. Congrats. Ang Radyo Migrante ay malaking tulong sa komunidad ng mga Pilipino kasi dito nila nakukuha yung mga importanteng impormasyon para sa mga kagaya ko na malayo sa pamilya at kung ano yung status namin dito sa Canada.
para sa 7th year anniversary ng Radyo Migrante, binabati ko po kayo at sana magtuloy-tuloy ang inyong serbisyo. Hindi lamang sa kagaya naming mga manggagawa, pati na rin sa lahat ng komunidad ng Pilipino. Salamat. Congratulations. Maraming salamat din po sa mga kababayan natin at hindi dito po sa Radyo Migrante hindi po tayo magsasawa na ihandog sa inyo ang mga balitang bihirang-bihira po ninyong maririnig sa yung media, mainstream media in general. So okay, masaya ako although naputol yung yung connection, no, pero overall, natutuwa ako dahil ito yung first time, no, na we've tackled about alternative media kasi hindi talaga siya masyadong napapag-usapan, unfortunately, at I am personally grateful dito sa Radyo Migrante dahil ang dami kong natutunan. For I have been here for 2 years. Ang dami kong natutunan sa radyo, ang dami kong natutunan sa pakikisalamuha, sa pakikipag-usap sa mga kababayan natin. Kaya parte ako ng inyong pagsulong. Hindi lang po ako nagbabasa ng news dito, kundi napakahalaga po sa akin ng inyong balita dahil ako po ay kasama ninyo sa patuloy po na paghahanap ng katarungan po para sa lahat. Ano ginagawa mo, Kuya Alex? So yun. At siguro basahin ko lang yung synthesis na ginawa natin kanina, no? At gaya ho ng lagi nating pinapahayag ay napakahalaga ng papel ng alternatibong media sa pagbabalita ng mga nangyayari sa ating bansa. Ang Radyo Migrante ay ang tanging radio show lamang dito sa Greater Toronto Area na ibinabahagi sa mga tagapakinig ang mga tunay na nangyayari sa sambayan ng Pilipino, nasa loob o nasa labas man ng bansa. Ang mga natututunan natin dito ay bihira ninyong marinig sa mainstream media gaya ho ng nabanggit ko at ganun po kahalaga ang alternatibong media at ang Radyo Migrante po natin ay kung saan nagtitipon ang mga Pilipino para sa progresibong politika at pagbabago. So congratulations ulit. 7 years to Radio Migrante at congratulations din kay Ma'am Rhea who I have seen here since how many years now? 2012. Tignan mo, ang galing na yun, no? I'm so impressed. We're very proud of you, Rhea. Despite the technical difficulties. Tinan mo, unfazed na siya, di ba? 2 years ago, ano nangyari dyan? Hindi, alam nyo, napakalaking tulong ninyo ng buong collective ng Radyo Migrante at higit sa lahat ng mga kababayan po nating patuloy na tumatangkilik sa atin. Dahil kung hindi dahil sa kanila, wala tayo dito. Kaya ito po isang volunteer work. Hindi po kami bayad dito. Pero we are very proud of what we do and we don't really ask anything in return dahil masaya po kami sa ginagawa namin. Kaya ayun. Salamat. Ish. Oy, sige, salamat. Hindi, magtanong ka kay Ish. Magtanong. Ish. Sige. Ano ba? Actually, di ba, last year? Last year, yeah. 2 years, last year, no? Sige nga, magkwento ko nga kahit konti. Magkukwento. Briefly. Nakatira lang kasi ako sa paligid-ligid kaya madalas ako dito sa station. Hindi, pero seriously, sige, magtutula na lang ako para sa Radyo Migrante kasi itong tulang ito ay sinulat last year nung nanalo yung Radyo Migrante sa CHRY bilang pinakamahusay na spoken word program sa 25th anniversary ng station, no? Ay, magsa-spoken word ka na yun. I see. Sige, ayun. So, ang pamagat nito ay Paragas. Sa mga ganitong pagkakataon ng patalastas, nabibigyang ganang magpatalas pa ang sariling sumuri palagi sa mga pangyayari sa paligid upang di lang ibigkas ang bagong balita, kundi ibulalas ang mga salitang sinusulong ang urong na kalagayan ng bayan. Sa mangilan-ngilan rin pagkakataon ako'y sumugbong sa palutuntunang ito upang magbahagi at magbaka ng mga sari-saring suliraning di sakasakaling maisasahing papawid ng mainstream media. Iniaalok ko rin sa inyong makilahok sa pakikinig sa rally, higit pa sa pakikinig ng radyo. Lumungoy tayo di lamang bawat Domingo, lumubog tayo sa dahop hanggang sa dumayo ang lipunan ng pagbabago. Woo! Lalim! Thank you, Ish Cabanya. Maraming salamat. I don't know how to do that. Hindi ko alam. Ikaw, Kuya Alex, alam ko nag-usap na tayo kanina, pero
yung experiences mo? Mas matagal ka dito, di ba? Oh, 2000 I what? think it's time for announcement. Hey. Yeah, 2000 what? 2000, hindi. 2000 what? Kala ko 2001 sinasabi mo. 10, sabi ko. Hindi, yeah, around 2010, 2011. Pero ano pa rin doon, at that time, parang off and on. Okay. So I think full-time, maybe 2011. Okay. Oh. Wow. Yeah, so I've seen many things, many changes. Yes. Yeah. In my day. We should also recognize the people who started this Exactly. Yun sana radio sasabihin show, ko. no? Exactly. Si Marco Luciano po, na sa Migrante Alberta, siya po ang isa sa mga nagsimula nitong Radyo Migrante. Kaya maraming salamat, Marco Luciano, si Tanya Roberts, at saka si Maya Shapiro. Sa inyong tatlo, maraming salamat at ang buong suporta po ng CHOI Community Radio na wala pong humpay na pagsuporta sa kolektibo ng Radyo Migrante. Thank you much for your support. We really appreciate everything that you have done to us. Maraming salamat. At lahat noon sa mga naging guest, naging Exactly. co-host dito, sa mga nag-volunteer, madaming taong ang involved dito sa radio show na to, no? Yes. Daghang salamat at padayon. Patuloy po tayo. Okay, so ano na tayo? Announcements. Why don't you go ahead, Ish? Okay, sige. In relation dun sa alternative media, no, may isang veteran journalist na magsasalita sa Ampatuan Massacre Commemoration dito sa Toronto. 2014 Marshall McLuhan Fellow Cheche Lazaro will speak on current affairs in the Philippines during the welcome dinner for her as well as the commemoration of the Ampatuan Massacre on November 26. That's Wednesday, 6 p.m. at Casa Manila in Toronto. Lazaro, a journalist and academician who was the recipient of the Excellence in Broadcasting Award from the Philippine Movie Press Club, will share her thoughts on the Ampatuan Massacre, where 58 were killed, 34 of them were journalists in 2009. PPCO Philippine Press Club of Ontario President Rose Tiham will lead members and guests in the traditional flower offering ceremony to honor the victims. And there are a couple events by Migrante member organizations about the changes, one to the Living Caregiver Program. That's going to happen here in Toronto on the 6th of December. This is going to be organized by the Filipino Migrant Workers Movement. We'll post the information on our Facebook page because we're still awaiting a few more details on that. But in Alberta, there is going to be an event on Sunday, December 7th at 4 p.m. This is going to be about the temporary foreign workers, advocates, and supporters, talking about the changes that are happening there, talking about the Alberta Immigrant Nominee Program, the updates and immigration options. It's a good chance for anyone out there that's interested in learning more about the changes to this program or learning more about what's happening with immigration to Alberta, how to go about doing this, to go check this out. It's going to be held at the Royal Canadian Legion. I don't know this place, but we shall post it on the Facebook wall for you guys all to see. At nais ba ninyong maging bahagi ng ating Radyo Migrante? Halina't sumali sa Radyo Migrante Collective. Kung kayo ay interesado bilang volunteer, ay maaari kayong sumali sa mga pagsasanay at iba't ibang training na ibinibigay ng CHOI at ng programa. Ang mga bukas na posisyon ay board operator, tagapagbalita, either reporter or correspondent, tagapagsaliksik o researcher at social media archivist. Sumulat lamang sa aming email sa radmig105.5fm@gmail.com o kaya tumawag sa numero bilang 647-281-0652 para sa iba pang karagdagang impormasyon. At mamaya po ilalagay po natin ito sa Radyo Migrante official Facebook page. At up next is Roy Green of Odyssey. Sorry about that. But Ish, may... sorry. There you go. Yeah, may mga pahabol na pabate mula kay Tito Ricky. Mabuhay kayo, ituloy ang nawala. Sandali. Ayun, mabuhay kayo. Ayun. Simulan mo. Mabuhay kayo, ituloy ang pamamahayag na naglilingkod sa bayan tungo sa tunay na kalayaan, demokrasya at kapayapaan. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating lahat. At up next again is Roy Green of Odyssey. Magandang gabi po sa ating lahat.